Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Michael Perario. And I will not keep you guessing kung nasaan ako. I am here at Paway, Ilocos Norte. A very lovely place ng aking equally lovely wife dito sa Ilocos Norte. This is her home place, hometown. At napakaganda po talaga dito sa lugar na ito. So many places to go. And pinakapaborito ko itong lugar na ito sa Paway Church. And this was developed nung panahon ni Amy Marcos when she was governor. Pinaganda niya talaga po itong paligid ng Paway Church and became a tourist destination. I've read dun sa aking mga ibang mga followers na pinag-iingat ako, wag ko daw i-announce kung nasaan ako for security reasons. Well, salamat po sa inyong mga concern. But you know, noon pa, I've been very fatalistic tungkol po sa aking kakapalaran ever since na naging Kristiyano po ako. I used to be a politician at dati po may mga armas din tayo, may mga bodyguard tayo noon. Pero naalala ko lagi itong panahon ni Senator Rocco. Nung kami po ay katatapos lang namin investigasyon sa Kuratong Baleleng. And one time kami po ay naipit sa traffic dito sa Taft Avenue. Ay attend kami ng session sa Senado. Malapit na noon, yung Senado noon nandito pa sa National Museum. So nandito na kami sa May Luneta. And he said masyadong matraffic. So sabi niya, maglakad na lang tayo. Then nagulat ako, bigla na lang siyang bumaba sa sasakyan. So napuwersa ako na sumunod sa kanya. Wala siyang bodyguard, Ang kasama niya lang ako at saka yung isa naming messenger. Siya ang taga-bitbit ng mga dokumento namin. At habang naglalakad kami sa Luneta, kinakawayan siya ng mga tao sa jeep. Nakakasalubong niya, kinakawayan niya. And I was so worried. Tingin ako ng tingin sa paligid because we are so exposed. I was thinking baka may babaril nga sa kanya. And so I told him, Senator, sir, hindi ka ba natatakot na baka may bumaril sa atin dito? Pabiro niya sa akin sinabi na, bakit ako matatakot? Di ba karatista ka? Sabi ko, taekwondo po sir, pero wala akong karanasan dyan sa mga baril-baril na yan. Sabi ko, hindi ba kayo natatakot sir na baka may babaril sa atin dito? Alam mo yung sagot niya sa akin? Wala akong utang sa bayan. Sabi niya. Kaya wala akong kinatatakutan. And that piece of advice reverberated to me from I think that was 1996 when it happened. And up to the present, almost 30 years from now. 30 years na siya. Pero yung sinasabi niya na yun remains to be true until today. Ngayon, marami tayong makikita mga politiko na kulang na lang ay magsuot ng armor suit ni Iron Man, sa dami ng protection, daming bodyguard, bulletproof yung sasakyan. Pag nanakaw naman, di ba? And eto siya, si Senator Rocco, so exposed. I think the only armor that he had is yung kanyang Barong Tagalog. But he was so confident about what he has done for the country. At alam niya na hindi siya nagnakaw, wala siyang utang sa bayan, kaya wala siyang kinatatakutan. And this should be how our leaders must behave themselves at the moment. Dapat sa kanila talagang nakakakilos, nakakapagpahayag ng kanilang mga opinyon, ng saloobin, ng tunay na malaya at walang kinatatakutan, kundi ang kanilang Panginoon at ang responsibilidad sa bayan. Sadly, ito ay trait na nakalimutan na ng halos lahat ng mga politiko. Kanya po sa ating mga taga-suporta, maraming salamat po sa pag-alala ninyo sa amin. Pero sapat na po yung inyong panalangin at ang gabay ng Panginoong may kapal at ang kanyang proteksyon upang hindi tayo matakot. Be not afraid, sabi ng Panginoon,
about 365 times in the Bible. And that's how we should be. Huwag tayong matakot po na gumawa ng tama. Huwag po tayong mag-atubili na umibig sa kapwa. May katapusan din po ang lahat ng kadiliman na ito sa ating republika. Ang kailangan lang po natin, patuloy tayong manampalataya sa Panginoon, patuloy tayong kumilos, patuloy tayong lumaban, patuloy tayong magmasid, patuloy tayong makilahok, patuloy tayong magsipag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.